Iniisip ng lahat na siya ay isang mahina, taunang lalaki dahil maaari lamang niyang i-appraise ang mga bagay, ngunit siya ay sinanay ng pinakamalakas na sage sa mundo. Si Ain ay isang walang silbing talunan na nagsisilbing tagadala ng bagahe para sa dalawang adventurer, habang ang feeling malakas na swordsman at ang babaeng wizard ay nakikipaglaban sa isang higanteng daga na halimaw. Nakatambay lang siya sa likod at naghihintay ng pagkakataon. Tinapos ng mga adventurer ang daga sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay sinabi kay Ain na oras na niya upang makahanap ng isang bagay na mahalaga sa bangkay. Tinatrato nila siya na parang basura dahil sa klase ng trabaho niya, appraiser, at hindi man lang makapagreklamo si Ain dahil alam niyang tama sila. Sa kanyang mundo, ang isang bata ay binibigyan ng klase ng trabaho ng Diyosa ng liwanag sa pagsilang, habang ang Diyosa ng kadiliman ay nagbibigay sa kanila ng kasanayan. Ang kasanayan ay maaaring umunlad pagkatapos ng pagsusumikap at karanasan, ngunit ang klase ng trabaho ay hindi nagbabago. Sa tuktok ng listahan, mayroong mga bihirang trabaho tulad ng mga strategist at general na kakaunti lang ang nakakakuha ng mga tao. Sa ibaba ng mga ito ay ang mataas na karaniwang mga trabaho na karamihan ay angkop para sa labanan, at sa ibaba ng pyramid ay ang mababang karaniwang trabaho tulad ng trabaho na appraiser ni Ain. Akala niya ay makakagawa siya ng kayamanan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahanap ng kayamanan sa mga pakikipagsapalaran, ngunit siya na lamang ang alipin sa dalawang adventurer ngayon. Tinataya niya ang katawan ng halimaw na daga at nalaman na ito ay F-rank, ngunit ang mga ngipin nito ay nasa D-rank. Sinusubukan niyang hilahin ang mga ito, ngunit hindi man lang niya ito mabuhat, kaya wala siyang lakas sa kanyang mga braso. Hiniling niya sa swordsman, si Zerd, na tulungan siya dito, ngunit pinagsabihan siya ni Zerd, na sinasabi sa kanya na gawin ang kanyang trabaho sa kanyang sarili. Aniya, trabaho ni Ain na maghanap ng mga mahahalagang bagay sa basura, at kung hindi man niya magawa iyon, hindi siya dapat kasama sa kanilang partido. Binato niya ng bato ang ulo ni Ain, na ikinagalit niya, ngunit nang sipain siya ng swordsman dahil sa pagtitig sa kanya, kumilos si Ain na parang talunan at humingi ng tawad. Wala siyang choice kundi sirain ang bangkay ng daga gamit ang kanyang mga kamay, habang pinag-uusapan ng dalawang adventurer ang tungkol sa kanya at sa job class niya. Sinasabi nila na ang tanging dahilan lamang na pinayagan siyang sumali sa kanilang partido, ay upang hindi na nila kailangang dalhin ang buong mga bangkay ng halimaw sa guild upang masuri sila, at dapat siyang magpasalamat sa kanila para dito. Alam ni Ai na kailangan niyang patuloy na magtrabaho bilang isang adventurer para yumaman, kaya nilunok niya ang kanyang pride dahil wala naman siyang magagawa. Patuloy niyang sinusundan si Zerd at ang wizard na babae, si Jolene, na biglang natagpuan ang bangkay ng isang malakas na halimaw na tinatawag na Hellhound. Sa tingin nila, ito ang kanilang maswerteng araw dahil ang mga bahagi ng Hellhound ay maaaring magbenta ng malaki at sinabi kay Ain na magtrabaho kaagad. Sinabi niya sa kanila na mukhang kainahinala ang setup na ito dahil hindi man lang matatagpuan ang mga Hellhound sa palapag na ito, ngunit sinabi nila sa kanya na ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na higit sa kanyang sweldo. Itinulak nila siya sa bangkay, at habang binabakles niya ito, nakita nila ang isa pang bangkay sa di kalayuan. Sabik na sabi nila sa kanya na suriin ito at kunin din ang lahat ng mahahalagang bahagi sa katawan nito. Gayunpaman, nagpanik si Ain dahil, ayon sa mapa na ibinigay sa kanila ng guild, hindi ligtas ang seksyong ito. Sinusubukan niyang kumbansihin ang swordsman na nakakaramdam siya ng kakaiba tungkol sa buong deal na ito, ngunit sinabihan siya ng swordsman na ihinto ang pagiging talunan kung gusto niyang panatilihin ang kanyang trabaho. Nagbabanta siya na tatanggalin siya ng walang anumang sahod kung siya ay umalis ngayon, at si Ain ay walang pagpipilian kundi sundin siya. Hindi nagtagal, narating nila ang isa pang bahagi ng piitan at ang mga bangkay ng Hellhound ay nakakalat sa harapan nila. Iniisip ni Zerd at Jolene na pumasok sila sa isang treasure trove, ngunit si Ain lang ang nakakaalam na pumasok sila sa isang bitag. Hiniling niya sa kanila na pag-isipang mabuti ang sitwasyon dahil kung isang adventurer ang pumaslang sa mga Hellhounds na ito, nakuha na nila ang mga mahahalagang materyales. Sa kasamaang palad, ang mayabang na si Zerd ay hindi maintindihan ang loika, at sinabi niya kay Ain na tumahimik. Biglang, tumuro si Ain sa isang kawan ng mga Hellhounds na papunta sa kanila, at lahat ay nanlamig dahil sa takot. Nakita ni Ain ang dugo sa mga panga ng mga Hellhounds, at napagtanto na ang mga nasawi na Hellhounds ay biktima ng isang gang war.
Ang dalawang adventurers ay nabasa ang kanilang mga pantalon dahil hindi nila maaaring talunin ang isang solong hellhound, at hindi din nila maaaring matakbuhan ang mga ito. Biglang nakakuha ng ideya si Zerd, at sinabihan si Jolan na dapat nilang gamitin si Ain bilang pang-aakit. Nataranta si Ain nang marinig ito, ngunit hindi niya maipagtanggol ang sarili habang inaatake siya ni Jolan ng paralyzing spell at bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw ng kahit ilang pulgada. Tumakbo ang dalawang talunang adventurer matapos kutsain ang mga hellhounds. Si Ain ay ganap na nagdedeliryo ngayon, ngunit habang kinakagat siya ng mga hellhounds, ang sakit ay nagpapabalik sa kanyang katinoan at nawala ang paralysis. Gumagamit siya ng bato para lumayo sa kanya ang mga hellhounds, at pagkatapos ay ibinato sa kanila ang pagkain sa loob ng kanyang bag para maging abala sila. Naglakad siya sa piitan para makatakas, ngunit sa kanyang takot, hinaranggan ni Zerd at Jolan ang labasan. Sa kabutihang palad, may isa pang daan sa malapit, ngunit ito ay humahantong sa kanya sa isang dead-end rin. Sa sandaling iyon, narinig ni Ain ang tunog ng mga hellhounds na papalapit sa kanya, at napagtanto niya na siya ay masasawi sa alinmang paraan. Isinusumpa niya ang kanyang walang silbing job class na nagpahirap sa kanya sa buong buhay niya, at iniisip niya na kung wala siyang pangarap na maging isang adventurer, nabuhay siya ng mahaba, ordinaryong buhay. Napagtanto niyang huli na ang lahat para pagsisihan ang mga bagay-bagay, at pagkatapos ay nagpas siyang mag-skydive mula sa bangin ng walang parachute dahil hindi gaanong masakit iyon kaysa tapusin ng mga hellhounds. Siya ay tumalon sa bangin, iniisip kung paano siya nabuhay at masasawi bilang isang talunan, at pagkatapos mahulog sa mahabang panahon, sa wakas ay bumagsak siya sa lupa. Siya ay nasugatan ngunit hindi pa lubos na nasawi. Pagkatapos, biglang nagpakita sa harapan niya ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Siya ay nag-glitch at patuloy na naglalaho, pagkatapos ay nagpapakita habang siya ay naglalakad patungo sa kanya at pagkatapos ay kinas ang kanyang noo. Bahagya siyang nakita ni Ain bago siya nawala ng malay, at nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, wala na ang dalaga. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga pinsala ay mahimalang gumaling, at nalaman niyang siya ay nasa isang maliit na pool sa ilalim ng isang higanteng puno. Sinubukan ni Ain na suriin ang tubig upang makita kung maaari niya itong inumin, at siya ay natulala nang malaman niya na ang tubig na ito ay isang S-rank na item na tinatawag na Eagle Drops, na maaaring agad na magpagaling ng anumang pinsala or sakit. Pagkatapos ay tinasa niya ang higanteng puno at nalaman na ito ay Yggdrasil, or ang World Tree, na gumagawa ng walang katapusang halaga ng mana. Namangha si Ain nang malaman iyon dahil ang nag-iisang puno sa daigdig na kilala nila ay nalanta at naglaho matagal na ang nakalipas. Ang World Tree ang tanging pinagmumula ng mana para sa lahat ng tao, ngunit kahit na nawala ito, magagamit pa rin nila ang mana. Pinaniwalaan ito ng mga iskolar na may iba pang mga puno sa mundo, at sinubukan nilang hanapin ang mga ito, ngunit hindi sila nakatagpo ng anumang tagumpay. Hindi pa rin makapaniwala si Ain na makita ang World Tree sa napakalalim na bahagi ng piitan. Napagtanto niya na iniligtas ng puno ang kanyang buhay, at marahan niya itong hinahaplos habang nagpapasalamat dito. Naririnig niya ang mahinang helanghing, ngunit walang tao sa paligid, kaya sa tingin niya ay pinaglalaroan lang siya ng isip niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang kumuha ng kanyang mga pagkakataon, at galugarin ang piitan upang makahanap siya ng isang daan upang maabot ang ibabaw. Lumingon siya sa puno at nagpasalamat dito ng isang beses bago pumunta, at sinubukan ng babae na tumugon sa kanya, ngunit walang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Tumungo si Ain sa piitan, iniisip na ang lugar na ito ay talagang mahirap tawirin dahil kahit na ang guild ay hindi pa masyadong nakapunta dito. Patuloy pa rin siya sa pag-usad dahil wala siyang ibang pagpipilian. Hindi siya makatagpo ng anumang halimaw ng ilang sandali at hinahayaan ang kanyang pagbabantay. Biglang, isang mabilis na pag-atake ang pumutol sa kanyang tainga, na kinagulat niya. Nagpanik siya, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, isa pang matulin na hampas ang pumutol sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay nakita niya ang isang S-rank na halimaw sa kanyang harapan na walang gaanong kapangyarihan sa pag-atake, ngunit ang kanyang bilis ay pambihira. Hindi man lang binibigyan ng halimaw ng pagkakataon si Ain na tumakas dahil mabilis itong naglulunsad ng mga atake sa kanya. Sinubukan ni Ain na gumapang muli sa puno, at halos tapusin siya ng halimaw, ngunit pagkatapos ay tumigil siya.
Lumingon si Ain sa likod upang makita kung ano ang nangyayari, at nakita niya na ang boss ng lahat ng halimaw ay narito upang sirain ang halimaw. Pinapaslang ng mabangis na itim na oso ang eyeball monster at pagkatapos ay inatake ang mukha ni Ain, bahagyang nabulag siya. Sumisigaw sa sakit si Ain, at pagkatapos ay hinawakan siya ng oso, pinipiga siya upang mabali ang kanyang mga buto. Sigurado si Ain na ito na ang katapusan niya, ngunit biglang may umatake sa oso at pinaslang ito ng isang hampas. Nakikita lang ni Ain ang maliit na silhouette ng taong tumulong sa kanya, at naririnig siyang nagsasalita tungkol sa kung paano siya tumulong sa kanya dahil lamang sa isang espesyal na tao ang humiling sa kanya. Nawalan ng malay si Ain dahil doon, at nang magising siya, muli siyang nasa base ng World Tree, ganap na gumaling at pinalitan ang kanyang nasugatan na mata. Bigla niyang nakita ang babaeng nakaputi sa kanyang harapan, nakangiti sa kanya habang may hawak na tasa ng tsaa, at si Ain ay agad na nabighani sa kanyang ethereal beauty. Hindi mapigilan ni Ain ang pagtitig sa babae, ngunit may lumabas na loli sa tabi niya at sinabihan siyang ihinto ang pagkuha ng anumang nakakatawang ideya tungkol sa kanyang anak. Hindi man lang naiintindihan ni Ain kung ano ang nangyayari, at kung bakit tinatawag nitong anak na babae ang babaeng ito, na mas flat kaysa sa isang pader. Sinabihan siya ng loli na itigil ang pagiging walang galang sa kanyang anak, at inumin ang tsaa na espesyal na ginawa nito para sa kanya. Halos ibinuhos niya ang tsaa sa lalamunan ni Ain, at nalaman niyang napakasarap pala nito. Pagkatapos ay nalaman niya na ang loli ay si Ursula, ang tagapag-alaga ng World Tree, at ang magandang babae, si Yuri, ay hindi niya tunay na anak. Sinabi ni Ursula na hindi niya nais na mag-abala sa pagliligtas ng isang mababang anyo ng buhay tulad ng isang tao, ngunit dahil nakiusap si Yuri sa kanya, pumunta siya sa piitan at iniligtas si Ain mula sa oso na halimaw. Si Ain ay nananatili pa rin sa pagkagulat tungkol kay Ursula bilang tagapag-alaga ng World Tree, at ipinaliwanag niya na mayroong 9 na World Tree sa mundo, at mayroon silang isang tagapag-alaga na nag-aalaga sa kanila at nagpoprotekta sa kanila mula sa mga panganib. Pagkatapos ay ginulat niya palalo si Ain sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na si Yuri ay hindi isang tao, ngunit ang espiritu ng World Tree mismo, at dahil binantayan siya ni Ursula mula sa simula, itinuturing siya ni Yuri bilang kanyang ina. Sinabi ni Ain na si Yuri ay talagang maganda, at si Ursula ay hindi masaya na siya ay lumalapit sa kanyang anak na babae. Nagbanta siyang dudukutan ang mata nito na pinaghirapan niya, at iyon ang nagpapaalala kay Ain na siya ay nasugatan at nabulag ng oso. Sinabi sa kanya ni Ursula na ang mga patak mula sa World Tree ay nagpagaling sa kanya, ngunit hindi nila naayos ang kanyang mata. Gayunpaman, gusto ni Yuri na makakita siya muli at maging mas malakas, kaya lumikha si Ursula ng isang espesyal na mata para sa kanya gamit ang mga bahagi ng World Tree mismo. Nagulat si Ain nang marinig ito, at tinanong si Yuri kung bakit labis itong nagmamalasakit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil siya ay mabait na nagpasalamat sa kanya, at ipinaliwanag ni Ursula kung ano ang ibig niyang sabihin. Bago pa man si Ain, ang iba pang mga adventurer ay bumagsak dito, at kahit na nailigtas silang lahat ni Yuri, wala ni isa sa kanila ang nagpasalamat sa kanya. Sa halip, sinira ng ilan sa kanila ang kanyang mga sanga matapos malaman na siya ang World Tree. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturing niya ang kabaitan na ibinigay sa kanya ni Ain bilang isang mahusay na deal. Nagpapasalamat si Ain sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay ng 2 beses, at si Yuri ay nagsimulang mamula. Pinutol ni Ursula ang kanilang sandali at sinabihan si Ain na lumabas sa kanilang bahay ngayong gumaling na siya, ngunit sinabi ni Yuri na siya ay nasa malubhang panganib kung siya ay pupunta ng ganito. Hiniling niya kay Ursula na tulungan siya at nagsimulang umiyak. Si Ursula ay hindi maaaring humindi sa kanya ng ganito, kaya nagpasya siyang sanayin si Ain hanggang sa maging sapat na ang kanyang lakas upang umalis sa piitan ng mag-isa. Agad siyang dinala ni Ursula sa piitan, at nagsimulang isipin ni Ain na hindi siya makakaligtas sa pagsasanay. Dinala niya siya sa isang madilim na koridor at sinabihan siyang tumingin sa unahan. Sinabi ni Ain na ang lugar na ito ay mas madilim kaysa sa kanyang hinaharap, at tinawag siya ni Ursula na isang walang modo. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kaliwang mata ay may kapangyarihan ng World Tree, at kung tumutok lang siya, mas makakakita siya. Nakatuon si Ain sa kanyang kaliwang mata habang iniisip si Yuri, at pagkatapos ay bigla niyang nakikita ang lahat na kasing linaw ng araw. Natuwa si Ursula dito at pagkatapos ay binato ang isang natutulog na eyeball monster.
Nagising ang halimaw at nagsimulang gumalaw sa paligid ng silid, at sinabi ni Ursula kay Ain na ang kanyang unang aralin ay ang pag-iwas sa lahat ng pag-atake mula sa halimaw gamit ang kanyang kasanayan sa pagtatasa. Sinabi sa kanya ni Ain na ang kasanayan sa pagtatasa ay hindi gumagana ng ganoon, ngunit si Ursula ay sawa na sa talunan na ito na sumuko bago pa man sumubok. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang espiritong mata ay maaaring gumamit ng kasanayan sa pagtatasa sa ibang paraan, at sinubukan niya ito sa eyeball monster. Napag-alaman niyang susunod na ita-target nito ang kanyang kanang tainga. Masaya si Ain na nababasa niya ang galaw ng halimaw, ngunit hindi iyon nakakatulong sa kanya dahil umabot pa rin ang halimaw sa kanyang tenga at hiniwa ito. Agad na naglagay ng harang si Ursula sa paligid nila at pagkatapos ay pinagaling ang tainga ni Ain gamit ang mga patak ng World Tree, na sinasabi sa kanya na pagagalingan niya siya kahit gaano pa siya nasaktan, na nangangahulugan na walang paraan na iiwan niya ang pagsasanay na hindi kumpleto. Inalis niya ang harang, at muling inatake siya ng eyeball monster. Nabasa niya na aatakehin nito ang kanyang kaliwang binti, at pagkatapos ay ginamit muli ang kasanayan sa pagtatasa upang malaman ang eksaktong oras. Dahil doon, naiiwasan niya ang pag-atake, ngunit habang nasa sabik niyang sinabi kay Ursula ang tungkol dito, sinalakay siya ng halimaw mula sa likuran. Sinabi niya sa kanya na huwag nang madala dahil lang sa minsang nagtagumpay siya, at napagtanto niyang tama siya. Nagsasanay siya upang iwasan ang mga pag-atake ng halimaw sa loob ng isang buong linggo, at ngayon ay maaari na niyang suriin ang lokasyon at ang timing ng pag-atake ng sabay. Nagagawa niyang iwasan ang lahat ng mga pag-atake, ngunit sa bawat oras na siya ay nagiging pabaya tungkol dito, ang eyeball monster ay nahuhuli siya ng walang bantay at inaatake siya. Pinapagaling siya ni Ursula gaya ng dati, at pagkatapos ay sinabi na siya ay nakapasa sa unang pagsasanay at ngayon ay oras na para sa ikalawang bahagi. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang talunin ang eyeball bat ngayon, at sinabi ni Ain na ang kanyang klase sa trabaho ay hindi angkop para sa labanan. Sinabihan siya ni Ursula na itigil na ang pagiging isang talunan, at pagkatapos ay bibigyan siya ng isang sanga ng World Tree na siya mismo ang pumutol para magamit niya ito bilang sandata. Sinabihan niya si Ain na gamitin ito ng maayos at talunin ang kalaban dito. Tinanggap ni Ain ang hamon, iniisip na dahil nahuhulaan na niya ang galaw ng halimaw ngayon, madali niya itong mapapabagsak. Gayunpaman, nalaman niya na ang kanyang mga indayog ay hindi sapat na mabilis upang tamaan ang bat monster. Hiniling niya kay Ursula na bigyan siya ng ilang mga tip, at sinabi niya sa kanya na alamin ito gamit ang mata ng espiritu. Nagpa siya si Ain na ganap na tumuon sa tilapon ng halimaw, at pagkatapos ay bigla niyang nagagamit ang isang advanced na bersyon ng kanyang kasanayan sa pagtatasa. Kapag ginamit niya ang super appraisal skill, makikita niya sa slow motion ang trajectory ng halimaw. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para maka-counterattack, at sa isang hit lang, nadurog niya ang halimaw sa lupa. Namangha si Ain sa kung gaano siya kalakas ngayon, ngunit binigyan siya ni Ursula ng karate chop sa ulo at sinabihan siyang ihinto ang pagiging sobrang kumpiyansa sa bagay na ito. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang susunod na gawain, na talunin ang lahat ng eyeball bat monsters sa palapag na ito. Nagagawa ito ni Ain ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni Ursula. Sinabi niya sa kanya na oras na para sa kanyang susunod na aralin ngayon, at ito ay nagsasangkot ng pagtatasa sa mga kakayahan ng halimaw na eyeball at pagkuha ng mga ito sa kanya. Sinabi ni Ain na hindi ito posible, ngunit sinabi sa kanya ni Ursula na imposible para sa mga tao, ngunit sa mata ng espiritu, magagawa niya ito. Nagpa siya si Ain na subukan ito, at pagkatapos na matitigan ang halimaw ng ilang sandali, bigla niyang nakuha ang sobrang bilis nito. Ang kanyang ulo ay parang sasabog dahil sa lahat ng bagong impormasyon, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ursula na subukan ang kasanayan. Si Ain ay nagsimulang yumuko at pagkatapos ay tumakbo tulad ng aking jowa pagkatapos bumili ng milk tea, ngunit ang kanyang mga muscle ay nasira dahil hindi nito kayang panghawakan ang antas ng stress na iyon. Bumagsak siya sa lupa, at pinagaling siya ni Ursula gamit ang mga patak ng World Tree. Sinabi niya sa kanya na patuloy na tumakbo hanggang sa siya ay bumagsak, at siya ay pagagalingan niya. Lalakas ang kanyang mga kalamnan sa bawat pagkakataon, at sa paggawa nito ng daan-daang beses, magkakaroon siya ng katawan na kayang tiisin ang anuman. Pagkaraan ng ilang araw, mas lumalakas ang kanyang katawan, at para sa kanyang susunod na aralin, sinabi sa kanya ni Ursula na hahayaan niyang suriin niya ang kanyang kakayahan,
kahit na ayaw niya. Tinanong siya ni Ayn tungkol sa kasanayan, at inatake siya ni Ursula ng bowl ang apoy nang walang babala. Sinabi niya sa kanya na ang kakayahan na itinuturo niya sa kanya ay ang magsalamangka ng walang pag-enchant ng mga spell, at sinabihan siyang suriin ang kanyang kakayahan sa maikling panahon na aatakihin niya siya ng bowl ang apoy. Hindi ito magawa ni Ayn at sa halip ay inihaw siya na parang barbecue. Kaya naman, pinagaling lang siya ni Ursula at pagkatapos ay inatake muli. Pagkaraan ng ilang sandali, natutunan ni Ayn kung paano maghagis ng mga bowl ang apoy nang hindi nagsasabi ng spell, ngunit mabilis siyang bumagsak dahil wala siyang sapat na mana. Sa kabutihang palad, mabilis na bumabalik ang kanyang mana gamit ang patak sa World Tree mula kay Yuri at nadagdagan pa ang kanyang kapasidad ng mana. Si Ayn ay nagpapatuloy sa kanyang pagsasanay sa loob ng halos kalahating buwan, at nakakapagcast siya ng daan-daang bowl ang apoy ng sabay-sabay at gumagamit din ng intermediate magic. Sinabi sa kanya ni Ursula na sa wakas ay sapat na ang kanyang lakas upang galugarin ang dungeon ng mag-isa, ngunit bago iyon, gusto niyang magsagawa ng panghuling pagsubok. Dinala niya siya upang labanan ang isang monster bear, at kinakabahan si Ayn dahil sa kanyang nakaraang kaganapan. Sinabihan siya ni Ursula na maging mas kumpiyansa dahil nagsanay siya ng husto upang maging malakas, at pagkatapos ay itinulak siya sa harap ng oso. Inatake ito ni Ayn gamit ang fireballs, ngunit isa siyang fireproof, at wala sa kanyang mga pag-atake ang nakaapekto. Sa kabutihang palad, ang usok ay nagsisilbing distraction, at ginagamit ni Ayn ang sobrang bilis na kasanayan upang maabot ang likod ng oso. Sinusubukan nitong salakayin siya, ngunit ginagamit ni Ayn ang super appraisal na kasanayan upang makita ang mga bagay sa mabagal na paggalaw at pagkatapos ay umatake ng malakas na wind spell sa oso. Pagkatapos ay inilunsad niya ang mga fireball sa oso nang walang tigil, tumatama ang ilan at lumalampas ang ilan, ngunit sa huli, nagawa niyang itumba ang halimaw na S-rank. Pagkatapos ay tinataya niya ang mga kakayahan ng Monster Bear, at naabsorb ang S-rank skill nito, ang Steel Cutter, na nagbibigay ng pambihirang tibay at piercing power sa kanyang mga pag-atake. Habang siya ay nagpapagaling mula sa sakit ng ulo matapos niyang makuha ang kasanayan, sinabi sa kanya ni Ursula na natapos na niya ang kanyang pagsasanay at ngayon ay handa na siyang umakyat sa piitan ng mag-isa. Pagkatapos ay dinala niya siya pabalik sa World Tree, at sinabi sa kanya na magpasalamat dahil bibigyan niya siya ng pangwakas na regalo bago siya umalis. Ang regalo ay ang natitirang spirit core ng World Tree, at sinabi ni Ayn na hindi niya ito makukuha dahil ito ay talagang mahalaga. Sinabi sa kanya ni Ursula na ipinahiram lang nila ang kapangyarihan sa kanya dahil kapag masasawi siya, ang core ay automatikong babalik sa World Tree. Ginagamit niya ang kanyang magic power para pagsamahin ang spirit core sa prosthetic eye ni Ayn, ngunit wala siyang nararamdamang pagkakaiba. Sinabi sa kanya ng lowly na kakailanganin ng maraming oras para sa isang tulad niya na maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng pinahusay na prosthetic na mata. Lumingon si Ayn kay Yuri para pasalamatan siya, ngunit wala na siya kahit saan. Tinatanong niya, nasaan siya? At sinagot siya ni Yuri mula sa loob ng kanyang prosthetic na mata bago nagpakita sa kanyang anyong tao. Hindi naiintindihan ni Ayn kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Ursula na since ang mata niya ay mayroong spirit core ng World Tree. Ito ay karaniwang isang kapalit para sa World Tree. Ibig sabihin ay mabubuhay si Yuri sa loob nito, at sa ganitong paraan, makakasama niya ito kahit saan man siya magpunta. Tuwang-tuwang sinabi ni Yuri kay Ayn na pagagalingan niya siya sa lahat ng pinsala at sakit gamit ang kanyang World Tree drops. Bagamat siya ay nagpapasalamat para doon, tinanong niya si Ursula kung mainam na dalhin niya ang espiritu ng World Tree. Sinipa siya ni Ursula dahil ayaw niyang ipadala si Yuri kasama ang isang random na tao, ngunit gusto rin niyang galugarin ng babae ang mundo at magkaroon ng ilang mabuting kaibigan. Kaya naman napagdesisyonan niyang ipagkatiwala siya kay Ayn, dahil kahit talunan ito, mabuti naman itong tao. Nanumpa si Ayn na aalagaan niyang mabuti si Yuri, at sinabi sa kanya ni Ursula na mas mabuting gawin niya iyon. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang kumikinang na tato sa kanyang kamay, na siyang walang katapusang storage spell. Pagkatapos nito, bumunot siya ng spirit sword na nilikha niya mula sa mga hilaw na materyales na ibinigay sa kanya ni Yuri, at sinabihan si Ayn na ilagay ito sa kanyang imbakan. Bago niya magawa iyon, tinusok ni Ursula ang kanyang normal na mata at saka pinalunok siya ng magic stone para mapalitan nito ang nasugatan niyang mata. Tinanong siya ni Ayn,
Ano ang ginawa mo? At ipinaliwanag niya na ang kanyang kanang mata ay napalitan na ngayon ng Sage Stone na mag-uugnay sa kanilang mga isipan. Gamit iyon, maaari silang makipag-usap sa isa't isa anumang oras, at mapapanood ni Ursula ang lahat ng nakikita ni Ayn. Sinabi niya sa kanya na kapag nakita niya itong napakalapit sa kanyang anak or hindi maganda ang pag-uugali, hahanapin niya ito at tatapusin. Pagkatapos nito, tinanong ni Ayn si Yuri kung mayroon siyang anumang mga espesyal na plano sa sandaling makarating sila sa ibabaw, at sinabi niya na gusto niyang makilala ang kanyang mga kapatid na babae. Ipinaliwanag ni Ursula na sa una ay mayroon lamang isang higanteng world tree, ngunit ito ay nahiwalay sa 9 na bahagi, at si Yuri ay isa lamang sa kanila. Ang natitira sa world trees ay kanyang mga kapatid na babae, at ipinangako ni Ayn na maglalakbay sila sa buong mundo upang makilala sila. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay sinimulan na niya ang kanyang paglalakbay, at patuloy na sinasabi sa kanya ni Ursula kung aling ruta ang tatahakin at kung aling mga halimaw ang kanyang haharapin. Nalaman ni Ayn na mas madali na ngayon na talunin ang mga S-rank na halimaw, at hindi na sumasakit ang kanyang ulo sa pag-absorb ng kanilang mga kakayahan dahil agad itong pinapagaling ni Yuri. Hindi nagtagal, narating niya ang silid ng boss monster, at sinabi sa kanya ni Ursula na maliban kung matalo niya ang boss, hindi magbubukas ang landas patungo sa ibang mga palapag. Si Ayn ay hindi sigurado tungkol dito dahil ang boss monster ay magiging mas malakas kaysa sa anumang bagay na kanyang kinakaharap, ngunit sina Yuri at Ursula ay nagsabi sa kanya na magkaroon ng pananampalataya sa kanyang sarili. Dahil sa motibasyon ng kanilang mga salita, pumasok si Ayn sa silid ng boss monster at nakita niya ang core ng piitan sa kanyang harapan. Biglang nagpakita ang isang summonang circle sa lupa, at mula doon ay lumabas ang isang higanteng golem na bato. Sinabihan ni Ayn si Yuri na bumalik sa kanyang mata at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa golem. Madali niyang iniiwasan ang unang pag-atake, ngunit pagkatapos ay ibinato ng golem ang isang malakas na suntok sa kanya. Gumamit si Ayn ng isa pa sa kanyang nakuhang mga kasanayan upang patigasin ang kanyang mga kamay na kasing tigas ng bakal, ngunit ang epekto ng suntok ay nasira ang kanyang mga kalamnan sa binti. Agad siyang pinagaling ni Yuri, at pagkatapos ay ginamit niya ang dissolving poison skill na nakuha niya mula sa pagpaslang sa isang higanteng ahas para matuno ang kamay ng golem. Dahil doon ay talagang galit na galit ang golem, at nagsimula ito ng walang ingat na pag-atake kay Ayn, na kahit papaano ay nakatakas mula sa pagngangalit nito at nagtatago sa likod ng ilang mga bato. Napagtanto niya na hindi siya makakalapit sa golem ngayon, ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ni Ursula na gamitin ang pinakahuling spell na itinuro nito sa kanya dahil mayroon siyang sapat na mana para doon ngayon. Nagpasya si Ayn na kumilos ayon sa kanyang payo at agad na gumamit ng ultimate magic, Nova Strike, sa golem, na tinamaan ito ng lakas ng meteorite at tinutunaw ang katawan nito. Hindi siya makapaniwala na magagawa niya ito ngayon, at pagkatapos ay lumabas si Yuri sa kanyang katawan at sinimulang pagalingin siya. Hinawakan ni Ayn ang kanyang mga kamay habang nagpasalamat sa kanya, at nagsimulang mamula si Yuri. Iyon ay hindi angkop kay Ursula, na nagsasabi sa kanya na tumuon sa pagtatasa ng mga labi ng golem. Tinataya ni Ayn ang katawan ng golem at nakakuha ng ilang mataas na antas na kakayahan sa pagtatanggol at pag-atake. Sinabi sa kanya ni Ursula na maaari rin niyang tasahin ang core ng piitan, at hindi sigurado si Ayn kung magiging ligtas iyon. Sa sandaling iyon, nag-teleport si Ursula malapit sa kanya at tinasa ang core ng piitan para sa kanya. Nalaman niya na ito ay katulad ng spirit core ng World Tree, at ginagamit ito upang palakasin ang prosthetic na mata ni Ayn. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang talunin ang higit pang mga boss ng piitan at gamitin ang core para pagbutihin ang kapangyarihan ng kanyang spirit eye, at iyon ay magpapalakas sa kanya. Sa gayon, lumabas silang tatlo sa silid ng boss, at nagsara ang mga pinto pagkatapos nilang lumabas. Sinabi ni Ursula na dahil nawala ang core ng piitan, epektibong naselyuhan ang piitan. Ngayon ay nangangahulugan na ang landas patungo sa World Tree ay isinara, at maging ang butas kung saan ito nahulog ay tiyak na matatakpan. Sinabi niya na ngayon ay walang makakarating sa World Tree, at nangangahulugan iyon na hindi niya kailangang manatili sa likod upang protektahan ito. Nagpasya siyang sumama kina Yuri at Ayn, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa ibabaw. Samantala, sa isang bar sa lungsod, ang swordsman na si Zerd ay umiinom kasama ang ilang kapwa-adventurer.
Ikinwento niya sa kanila kung paano napapaligiran ng mga hellhounds sa piitan ang kanyang partido, at hindi nila akalain na makakalabas sila ng buhay. Ngunit pagkatapos, binaluktot niya ang mga katotohanan at sinabi na si Ain ang nagpasya na isakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas ang iba. Nagsimula siyang kumilos na parang labis siyang nagpapasalamat kay Ain upang makakuha ng kaunting simpatiya mula sa iba pang mga adventurer, ngunit nang makita niya si Ain na nakatayo sa likuran niya, iniluwa niya ang kanyang inumin. Tinanong siya ni Zerd, paanong buhay pa ka? At nang sabihin sa kanya ni Ain na natalo lang niya ang mga halimaw, ayaw niyang paniwalaan iyon. Ang iba pang mga adventurer ay nagsabi kay Zerd na dapat siyang maging masaya dahil ang kanyang tagapagligtas ay buhay, ngunit sinabi sa kanila ni Ain na siya ay nagsisinungaling ngayon lamang. Inihayag niya na pinaralisa siya ni Zerd at Jolen gamit ang mahika at iniwan siyang masawi sa kamay ng mga halimaw. Dahil dito, galit na galit ang lahat ng mga adventurer, at sinimulan nilang ihagis ang anumang maaagaw nila kay Zerd. Gayunpaman, pinigilan sila ni Ain dahil, sa kabila ng lahat, si Zerd lang ang kumuha sa kanyang partido. Pinasalamatan niya ang mga adventurer para sa lahat at pagkatapos ay umalis, na ikinagulat ng lahat sa Ain dahil ang kanyang personalidad ay tila nag-iba. Pagkatapos nito, nagsimulang galugarin ni Ain, Yori, at Ursula ang iba't ibang mga piitan, tinatalo ang mga boss monster at kinukuha ang mga core ng piitan. Patuloy nilang hinahanap ang World Tree sa loob ng mga dungeon na iyon, ngunit kahit na makalipas ang ilang buwan, wala silang mahanap. Habang sila ay pabalik mula sa isang ganoong paglalakbay sa piitan, nakarinig sila ng ilang mga hiyawan at agad na sumugod sa pinangyarihan upang makahanap ng ilang halimaw na umaatake sa isang karwahe. Mabilis na pinapaslang ni Ain ang mga halimaw at kinukuha ang kanilang mga kakayahan, habang pinagaling ni Yori at Ursula ang mga nasugatang sundalo. Pagkatapos ay pumunta si Ain upang tingnan ang isang babae na may kulay rosas na buhok sa karwahe, na umibig sa kanya sa unang tingin at kumapit sa kanya, na tinawag siyang bayani. Si Ain ay nalilito at napahiya dahil dito, ngunit pagkatapos ay nalaman niya na ang babae ay si Claudia, ang ikatlong prinsesa ng kaharian, at ang lalaking kasama niya ay si Jaspier, ang pinuno ng Merchant Guild. Inaanyayahan ng prinsesa si Ain at ang kanyang grupo sa kanyang palasyo upang pasalamatan sila, at pagkatapos nito, naghanda siyang lumukso sa kanya. Gayunpaman, pumagitna si Yori sa kanila at ipinahayag na siya ang asawa ni Ain. Nagulat si Ain sa narinig, ngunit ang mas malaking pagkabigla ay dumating ng casual na sabihin ni Claudia na masaya siyang maging pangalawang asawa. Habang nag-aaway ang dalawang babae dahil sa paksang iyon, lumapit kay Ain ang mangangalakal na si Jaspier at sinabing dapat niya itong pakasalan. Nagulat talaga si Ain dito dahil hindi niya naisip na siya ay magiging pantay na kaakit-akit sa mga lalaki at babae, ngunit sinabi ni Jaspier na mayroon siyang espesyal na dahilan para doon. Pagkatapos ay dinala niya si Ain at ang iba pa sa kanyang treasury, na nagpapaliwanag na mahilig siyang mangolekta ng mahahalagang gemstones, at ang kaliwang mata ni Ain ay isang spirit core, ang pinakamahalaga sa lahat. Nagulat si Ain nang malaman na nalaman ni Jaspier ang kanyang sikreto, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mangangalakal ang alamat tungkol sa orihinal na World Tree na naubos ang lahat ng kapangyarihan nito upang aisil ang Demon Lord, at pagkatapos ay mawala sa lupa. Sinabi niya na matagal na niyang hinahanap ang spirit core nito, at ngayong natagpuan na niya ito, gusto niyang panatilihin ito sa kanya magpakailanman. Gusto siyang tanggihan ni Ain dahil straight siya, ngunit sinabi sa kanya ni Ursula na may pera si Jaspier at may impormasyon din tungkol sa World Tree, kaya magagamit niya ang kanyang tulong para maghanap ng iba pang World Tree. Nag-aatubili na pumayag si Ain na mapalapit sa kanya pero sinabing maging magkaibigan muna sila sa umpisa. Walang problema si Jaspier dito, at sinabi niya kay Ain na isang araw ay tiyak na magiging proud na miyembro siya ng kanyang harem. Hindi nagtagal, pumunta sina Ain, Yori, at Ursula sa isang tagungpiitan na sinabi sa kanila ni Jaspier sa pag-asang makikita nila doon ang mga kapatid ni Yori. Pumasok si Ain sa piitan ng mag-isa, at sa lalong madaling panahon ay napunta sa isang dead end. Sinabi sa kanya ni Ursula na mayroong teleportation spell sa dingding, at maaari niyang i-activate ito sa pamamagitan ng paghawak dito. Nang mahawakan ni Ain ang teleportation spell, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking kagubatan. Natarante siya nang makakita ng kagubatan sa loob ng piitan, at sinabi ni Ursula na tila isang malakas na ilusyon ang nagpabago sa hitsura ng piitan.
Iniisip ni Ayn na ang tanging bagay na sapat na malakas upang lumikha ng isang ilusyon ng sukat na ito ay isang world tree. Nang makarinig siya ng boses ng wala sa oras, nakilala ni Yuri ang boses bilang kanyang pilyong kapatid na si Peña, at lumabas siya sa mata ni Ayn para kausapin siya. Sinabi ni Peña na natutuwa siyang makitang muli ang kanyang kapatid, at hiniling na makipagkita sa kanya sa dulo ng piitan. Nagreklamo si Ayn sa makulit na babae na pumunta si Yuri dito para salubungin siya, at dapat niyang gamitin ang teleportation magic para madala sila kaagad sa kanyang lugar. Sinabi sa kanya ni Peña na hindi siya maaaring gumamit ng teleportation magic, kaya kailangan nilang maglakad sa kagubatan, at handa na si Yuri para doon. Sinabi sa kanya ni Peña na dapat na lang siyang umupo at hayaan ang kanyang kasintahan na gawin ang mahirap na trabaho, at si Yuri ay nagsimulang mamula sa narinig. Sinabi rin ni Ayn sa kanya na bumalik sa kanyang mata dahil maaaring mapanganib ang kagubatan, at mas mabilis niyang i-clear ito ng mag-isa. Pinagtatawanan ni Peña ang kanyang tiwala sa sarili, at sinabi sa kanya na naglagay siya ng daan-daang mapanganib na mga bitag sa buong kagubatan bilang karagdagan sa mga mabangis na halimaw, at walang sinumang tao ang maaaring tumawid dito. Sinabi ni Ayn na makikita nila ang tungkol dito at dumiretso sa unahan. Sa pagsusuri ni Ursula sa sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang kanang mata, nakakakuha siya ng tumpak na impormasyon tungkol sa mga bitag at kung paano iwasan ang mga ito, at mabilis siyang tumakbo sa kagubatan, na ikinadismaya ni Peña. Sinabihan niya si Ayn na magpanggap man lang na nahihirapan dahil pinaghirapan niyang iset up ang mga bitag na iyon. Sinabi rin sa kanya ni Yuri na si Peña ay nag-e-enjoy sa paglikha ng mga bagay at pag-aaliw sa mga tao sa kanila, at tumugon siya na ang libangan na ito ay maaaring tumapos sa buhay ng isang tao. Sinabi lang sa kanya ni Peña na hindi siya pumapaslang ng tao, at pinalalabas ang mga tao bago sila malagay sa malubhang panganib. Pagkatapos ay sinabi niya na ang malalakas na halimaw ay susunod na darating at hinihimok si Ayn na sumuko. Ipinahayag niya na hindi siya titigil sa anumang bagay upang mapasaya si Yuri, at sa sandaling iyon ay nagpakita ang isang S-rank na halimaw ng halaman sa kanyang harapan. Inaatake siya ng halimaw gamit ang sleeping pollen, ngunit si Ayn ay may panlaban sa lahat ng sakit, at hindi man lang siya inaantok, na nakakadismaya kay Peña. Ipinatawag niya ang kanyang espada at pagkatapos ay pinaslang ang halimaw na halaman sa isang hit, at pagkatapos ay tinataya ito upang makuha ang mga kasanayan nito. Nalaman niya na gamit ang kakaibang kasanayan ng halimaw na halaman, makakabuo siya ng mga buto ng lahat ng uri ng halaman. Iniisip ni Ayn na ito ay isang kapaki-pakinabang na kasanayan, ngunit biglang may tumama sa kanyang ulo. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari at kung bakit hindi niya nakita ang umaatake, at sinabi sa kanya ni Ursula na ginagamit nila ang stealth skill. Gayunpaman, nabigla si Peña dahil nakatayo pa rin si Ayn sa kabila ng pagkuha ng headshot. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang sorpresang pagpapawalang bisa sa pag-atake, kaya hindi siya magkakaroon ng anumang pinsala mula sa mga pag-ataking ito, at lalo siyang nagalit dito. Bilang karagdagan, nagawa ni Ursula na hanapin ang umaataking lugar ng halimaw, at gumamit siya ng gravity magic para durugan sila hanggang sa masawi kaagad. Ang stealth ants ay makikita pagkatapos nilang masawi, at ginagamit niya ang appraisal skill para kopyahin ang kanilang stealth skill pati na rin ang explosive leaping power. Nagsimulang umiyak si Peña dahil walang gumagana sa kanya, ngunit nabawi niya ang kumpiyansa habang nagpadala siya ng 2 S-rank na halimaw upang salakayin siya ng sabay. Ginagamit lang ni Ayn ang kanyang sobrang bilis para tapusin silang dalawa sa isang pag-atake, at nang malaman ni Peña na isa lang siyang appraiser sa kabila ng pagiging malakas niya, sumuko na siya. Sa kabilang banda, si Zerd, ang swordsman mula sa nakaraang partido ni Ayn, ay nasa ilalim ng pagkamuhi. Iniiwasan siya ng lahat sa guild, at maging si Jolan ay nagsimulang umarte na parang inosente siya at pinilit niyang paralisahin si Ayn. Ang mga lalaki mula sa guild ay nagtitiwala kay Jolan at pinaalis si Zerd, na sinasabing wala nang gagawa ng partido sa kanya muli. Nagalit si Zerd dito at isinumpa si Ayn para mabuhay dahil kung nasawi siya ng mapayapa, hindi ito mangyayari. Siya ay nagpasya na i-clear ang isang mahirap na pakikipagsapalaran upang alisin ang kanyang masamang reputasyon, at pumunta sa isang pakikipagsapalaran upang manghuli ng isang C-rank na halimaw sa parehong piitan na nagtatago sa pasukan sa piitan ni Peña. Habang hindi niya sinasadyang nahawakan ang teleportation spell sa dingding,
Nahanap niya ang kanyang sarili sa kagubatan at nagpa siya na maghanap ng ilang malalakas na halimaw dito. Gayunpaman, agad siyang pumasok sa isang bitag, ngunit nang malapit na siyang matamaan ng mga spike sa ibaba at makita ang Diyos, siya ay na-teleport pabalik sa nakaraang piitan. Bigla, narinig niya ang boses ni Peña na nagsasabi sa kanya na hindi siya masasawi sa kanyang piitan, at ay teleport siya nito ng direkta bago ang anumang seryosong mangyari. Kaya, dapat ay huwag mag-atubiling subukan niya ito anumang oras. Iniisip ni Zerd na ito na ang kanyang pagkakataon para lumakas at mabawi ang kanyang karangalan. Paulit-ulit siyang pumapasok sa piitan, nasugatan ng mga bitag ngunit hindi sumusuko. Hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang higanteng halimaw na buwaya sa kanyang harapan, at nabulag ng kasakiman ng kaluwalhatian, inatake niya ito. Gayunpaman, ang halimaw ay masyadong malakas para sa kanya, at ito ay nagpapagulong-gulong sa kanya sa isang mahinang tapik. Sinabihan siya ni Peña na sumuko, at ibabalik niya siya sa kabilang piitan, ngunit tumanggi siya. Biglang inapakan ng halimaw ang nasugatan niyang braso, dinurog ito, at umiyak si Zerd sa sakit. Inatake siya ng halimaw, at naghahanda siya para sa kanyang kasawian, ngunit biglang may dumating doon at pinaslang ang higanteng buwaya sa isang indayog ng kanyang espada. Nakikita lang ni Zerd ang kanyang likod sa ngayon, kaya naisip niyang isa siyang mataas na ranggo na adventurer na may pambihirang klase ng trabaho. Ngunit nang makita niyang si Ain iyon, nawalan siya ng masabi. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya dito, at paanong ang isang basurero na tulad niya ay nag-one-shot ng napakalakas na halimaw. Ang sabi ni Ain ay nagwa-warm up lang siya at saka napansin ang mga sugat ni Zerd. Humingi siya ng tulong kay Yuri at binuhusan niya ng kanyang banal na tubig ang mga sugat ni Zerd, na tuluyang gumaling sa kanya. Dahil dito ay lalong naguluhan si Zerd, ngunit bago siya makapagtanong, pinatulog siya ni Ain gamit ang mahika at sinabihan si Peña na palabasin siya. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang speedrun at nakarating sa silid ng boss. Sinabi sa kanya ni Peña na naghihintay siya sa labas ng silid ng boss, at nag-aalala si Ain na kung matalo niya ang boss, ang daan patungo sa World Tree ay permanenteng masasara. Sinabi sa kanya ni Ursula na hindi ito mangyayari hanggat ang core ng piitan ay buo, at pumasok si Ain. Nalaman niyang may kagubatan din sa loob ng silid ng boss. Biglang yumanig ang lupa, at mabilis siyang umakyat sa langit upang makita ang isang higanteng pagong na umaahon mula sa lupa. Nagulat siya nang makita ito, ngunit sinabihan siya ni Ursula na itigil ang pagiging talunan. Inatake niya ang pagong gamit ang mga bolang apoy, ngunit wala itong pinsala, at pagkatapos ay pinaulanan siya ng malakas na water blast ng pagong. Gumagamit si Ain ng super appraisal para pabagalin ang oras at pagkatapos ay ginagamit ang parry skill para ibalik ang water blast sa pagong, ngunit nakakagulat na ang sarili nitong pag-atake ay hindi rin nakakasira dito. Biglang napagtanto ni Ain ang panlilinlang sa likod nito, at pumunta siya sa harap ng boss monster at sinasadyang pumailalim sa mga paa nito. Gayunpaman, hindi man lang siya tinamaan ng pag-atake, at ngayon ay natitiyak niya na ang higanteng pagong ay isa lamang ilusyon. Gumagamit siya ng kasanayan upang iwaksi ang ilusyon, at ibinunyag na ang boss monster ay talagang isang maliit at kaibig-ibig na halimaw na pagong. Pinapurihan ni Ursula si Ain sa pag-iisip nito ng mag-isa dahil kahit siya ay hindi nakakakita sa malakas na ilusyon. Pagkatapos ay kinuha ni Ain ang maliit na pagong, at tinaya ito upang malaman na ito ay anak ng isa sa 4 na mythic beasts of creation. Si Ursula ay nabigla nang makita ang paglalarawan, dahil ang 4 na mythic beast ay halos nasa parehong antas ng orihinal na World Tree. Pagkatapos nito, bumaling si Ain kay Peña, tinanong kung kailangan niyang talunin ang kaibig-ibig na sanggol na pagong upang maalis ang pagsubok dahil nanalo na siya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang talunin ito dahil ito ang boss, ngunit si Ain at ang batang pagong ay nagbigay sa kanya ng inosenteng puppy eyes, at siya ay tumiklop. Pinayagan niya si Ain at ang iba pa na pumunta sa kanyang lokasyon, at pagkatapos ay nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita ang magkapatid. Mabilis na tumungo si Peña sa negosyo, at tinanong si Yuri kung maaari rin siyang sumama sa kanya dahil naiinip na siyang manatili sa loob ng piitan. Walang isyu si Ain dito dahil ang ibig sabihin nun ay may ibang babae sa grupo niya, at mas madaming kapangyarihan sa kaliwang mata niya, kaya pumayag agad siya. Pagkatapos nito, bumaba ang batang pagong mula sa balikat ni Ain at nag-transform bilang isang babae.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kurohime, ang tagapag-alaga ni Peña, at ang anak ng Divine Beast na si Geno. Nabigla si Ai nang makita ito, ngunit ang mas nagulat ay si Ursula, na pumuesto sa atensyon na posisyon at nagsimulang makipag-usap kay Kurohime dahil siya ang pinakamahigpit na guro sa paaralan. Hindi maintindihan ni Ain kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Ursula na kunin ang pahintulot ni Kurohime bago ilabas si Peña. Lumuhad siya sa harap ni Kurohime para humingi ng permiso, at malugod siyang pumayag. Isang sage stone ang inihandog niya kay Ain dahil gusto rin niyang sumama sa kanya at makita ang mundo. Hindi nagtagal, pinoproseso ni Ursula ang spirit core ni Peña at pinaganda nito ang spirit eye ni Ain, pina-level up ito. Natutuwa siyang matanggap ang power-up, ngunit mas masaya siyang makita si Yuri na nakangiti kasama ang kanyang kapatid. Ngayon ay may 6 pang kapatid na babae na natitira, at plano niyang pagsamahin silang lahat kay Yuri. Kinabukasan, dinala ng mangangalakal na si Jasper si Ain sa Guild Adventurer. Kinakabahan si Ain na nandoon ang isang big shot na tulad niya, dahil natatakot siyang isipin ng mga tao na isa siyang lalaki na nagbebenta ng kanyang dignidad sa mayamang lalaki. Gayunpaman, sinabihan siya ni Jasper na maging mas kumpiyansa sa kanyang sarili dahil ipapakita nila sa lahat ang kanyang tunay na halaga sa lalong madaling panahon. Dumating doon ang receptionist at binati si Jasper ng buong sigla. Tatawagan na sana niya ang guildmaster para makita siya, ngunit sinabi ni Jasper na wala siyang opisyal na negosyo sa guild ngayon, at narito lamang siya para bumili ng mga item na ibebenta ng kanyang kaibigan sa guild. Ang receptionist ay humihingi ng lisensya sa pakikipagsapalaran ni Ain, at nang malaman niya na siya ay isang F-rank appraiser, pinagsabihan niya ito, na sinasabing walang paraan na siya ay maaaring manghuli ng mga halimaw. Sinimulan ding kutsain ng iba pang mga tao sa gusali si Ain, sa pag-aakalang sinusubukan niyang lokohin si Jasper. Kinabahan si Ain nang marinig ang mga panunuya ng lahat, ngunit sinabihan siya ni Jasper na ipakita sa kanila kung ano ang kanyang mga nakuha. Inilalabas niya ang lahat ng pambihirang halimaw mula sa kanyang walang katapusang imbakan, at lahat ay natulala nang makita ang mga bagay na narinig lang nila. Hindi sila naniniwala na ang isang appraiser ay maaaring kolektahin ang mga ito ng mag-isa, at sinimulan nilang akusahan si Ain ng pagnanakaw sa kanila. Nagsisimula siyang makaramdam na mas mababa ang kanyang pagpapahalaga sa sarili kaysa sa iba, at nagsisisi na pumunta siya sa guild. Kaya lang, may dumating na babae at sinabihan ang lahat na tumahimik dahil walang dapat husgahan base sa kanilang job class. Kinikilala nila siya bilang guildmaster, si Megan, at tumahimik sa harap niya. Napagtanto kaagad ng babae na may kakaiba sa mga mata ni Ain, at pansamantala, na-verify ng receptionist na totoo ang lahat ng mga gamit na dinala niya. Idineklara ni Jasper na si Ain ang naghuli sa lahat ng halimaw na iyon ng mag-isa, at personal niyang ginagarantiya iyon. Ang receptionist ay agad na humingi ng tawad kay Ain, at kahit si Megan ay nagsabi sa kanya na patawarin ang babae sa paghusga sa kanya batay sa kanyang job class. Masarap ang pakiramdam ni Ain pagkatapos marinig iyon, at habang nakangiti ito sa kanya, nagustuhan siya ng guildmaster. Sinabi niya sa kanya na siya ay mukhang cute at gustong-gusto niyang gawin siya bilang kanyang larwang lalaki, ngunit si Ain ay natarante dahil wala siyang ideya kung paano siya sasagutin. Sinabihan siya ng guildmaster na isipin ang tungkol sa kanyang alok dahil madalas silang magkikita pagkatapos nito, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang opisina. Sinabihan ng receptionist si Ain na maghintay habang kumukuha siya ng pagtatansya para sa halaga ng kanyang loot, ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ni Jasper na ilabas din ang mga bagay mula sa nakatagong piitan. Ang mga adventurer ay nabigla nang marinig na cleaner ni Ain ang isang nakatagong piitan, at sinimulan nila siyang tretuhin na parang isang celebrity, ngunit napupuot siya sa atensyon at agad na tumakbo palayo. Nang maglaon, habang siya ay nagpapahinga sa isang mainit na paliguan, biglang sumulpot si Yuri sa tabi niya, at ang talunan na ito ay nabigla dahil hindi pa siya nakakita ng isang babae na walang damit. Sinundan din ni Peña ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at lumabas, tinutokso si Ain na ang kanyang asset ay nagre-react kay Yuri. Sinimulan din niyang toksoin si Yuri, ngunit dumating si Ursula roon at halos pahirapan si Ain gamit ang kanyang makapangyarihang mahika para sa paglalagay ng maruruming mata nito sa katawan ng kanyang anak. Agad na nagmadaling lumabas si Ain upang maiwasan ang higit na kahihiyan, at nakita niyang nagpapahinga si Kurohime doon.
Nagpasalamat siya kay Ain sa pagsama nila ni Peña dahil matagal na niyang hindi nakikita ang dalaga na mukhang masayahin. Sumagot siya na hahanapin din niya ang natitirang 6 na kapatid na babae, ngunit nalungkot si Kurohime nang sabihin niya sa kanya na mayroong 7. Nagulat si Ain nang marinig iyon, at ipinaliwanag ni Kurohime na ang pinakamatandang World Tree ay nawala sa mundo, ngunit ang espiritong core nito ay hindi ganap na nawasak. Sigurado siya na si Echidna, ang espiritu ng World Tree, ay buhay kasama ang kanyang tagapag-alaga sa isang lugar, ngunit wala silang ideya kung saan siya hahanapin. Kinabukasan, nagising si Ain na maganda ang mood at nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa iba pang World Trees. Pumupunta siya sa opisina ni Jasper para kausapin ito, at sa kanyang sorpresa, andun din si Megan na may espesyal na quest para sa kanya. Sinabi niya kay Ain na ang kanyang misyon ay ibagsak ang Behemoth, isang napakalaking dragon na nilikha ng Demon Lord noon pa man. Nang mawala ang Demon Lord, nawala rin ang Behemoth kasama niya, ngunit kamakailan lamang ay nagpakita ito muli. Sinabi ni Megan kay Ain na gusto niyang talunin niya ang SS rank monster, at nilinaw ni Jasper na ang misyon na ito ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Pareho nilang sinabi na mauunawaan nila kung ayaw ni Ain na gawin ang mapanganib na misyon na ito, ngunit wala siyang pag-aalinlangan na tanggapin ito upang matulungan sila. Pinasalamatan siya ni Megan at sinabing good luck sa kanyang tagumpay. Kinabukasan, pumunta si Ain sa lokasyon kung saan nakita ang Behemoth, at sinabi sa kanya ni Ursula na ang halimaw ay isang sinaunang Earth Dragon na maaaring sumipsip ng mana at maglunsad ng mga bala na maaaring makasira sa kalawakan. Sinabi niya kay Ain na ang Behemoth ay nagtatago sa ilalim ng buhangin sa araw, at hiniling sa kanya na ilabas siya. Ipinatawag ni Ain ang kanyang espada, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang ultimate spell upang lumikha ng isang higanteng crater sa lupa. Ang galit na dragon ay lumabas mula rito at nagtanong kung sino ang nang-ahas na Gambolain ang kanyang pagtulog. Tumingin siya kay Ain, na mukhang mahina ngunit nakapagbigay ng malakas na magic spell ngayon lang. Naalala ng Behemoth kung paano siya naging up mula nang siya ay ipinanganak dahil nilikha siya ng Demon Lord sa ganoong paraan. Palagi niyang sinisikap na makahanap ng isang taong makapagbibigay sa kanya ng isang nakakaaliw na laban, at nakikita niya ang ilang pag-asa sa lalaki sa kanyang harapan. Tinanong niya si Ain kung sino siya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang taong tatapos sa kanya. Tumawa ang Behemoth, sinasabing siya ang pinakamalakas na halimaw na nilikha ng Demon King. Sinabi ni Ain na kaya rin niyang talunin ang Demon King dahil hindi naman siya dapat ganoon kalakas. Maaaring tanggapin ng dragon ang anumang insulto, ngunit hindi nito pinahihintulutan ang isang tao na mang-insulto sa kanyang amo. Sinimulan niyang atakihin ng mga magic bullet si Ain, na mabilis na umiwas sa kanilang lahat. Pagkatapos ay sumugod si Ain patungo sa Behemoth, inatake ang kanyang braso gamit ang kanyang talem. Ang dragon ay hindi makapaniwala na ang kanyang matigas na kaliskis ay madaling naputol, at nagpa siya siyang baguhin ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at pumunta sa ilalim ng lupa. Sumisid siya sa ilalim mismo ni Ain at nilamon siya ng buo, kumpiyansa na sapat na ito para manalo sa laban. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang bibig ay sumabog sa daan-daang piraso, at sa kabila nito, napanatili ng Behemoth ang kanyang kamalayan. Napagtanto niya na ito ang una at huling pagkatalo niya, at hindi niya dapat maliitin ang kanyang kalaban dahil lang sa siya ay tao. Tinanong ng Behemoth si Ain kung paano niya siya natalo, at ibinunyag niya na inilunsad niya ang kanyang ultimate spell sa loob ng katawan nito. Ipinaliwanag niya na nasuri na niya siya bago magsimula ang laban, at nalaman na ang dragon ay maaaring sumipsip ng mana sa pamamagitan ng matitinding kaliskis nito. Nangangahulugan iyon na ang pag-atake dito mula sa loob ay magiging mas epektibo. Sinabi rin ni Ain sa Behemoth na naglagay siya ng isang hadlang bago maglunsad ng kanyang ultimate spell upang protektahan ang kanyang sarili mula sa pinsala. Napagtanto ng halimaw na dragon na wala siyang pagkakataon laban kay Ain, at sinabi niya sa kanya na mahusay siyang nakipaglaban. Dahan-daang nagiging usok ang kanyang kaluluwa at iniiwan ang mga pira-pirasong labi ng kanyang katawan, at pagkatapos ay tinataya ni Ain ang kanyang kakayahan upang kopyahin ang mga ito. Nakakuha siya ng isang grupo ng mga kasanayan sa SS rank, kabilang ang pagpapawalang bisa ng magic attack, vacuum, at pagmamanipula sa Earth.
Ilang araw pagkatapos nito, muling binisita ni Ayn at Yuri ang Royal Palace sa imbitasyon ni Prinsesa Claudia, na nagpasya na siyang pangalawang asawa ni Ayn nang walang pahintulot nito. Sinusubukan niyang alisin ang babae na ito mula sa kanyang maling akala, ngunit sinabi nito sa kanya na inimbitahan niya siya rito upang makilala ang kanyang ama. Nataranta siya nang biglang pumasok ang hari sa silid, at nauutal siyang parang kambing habang sinusubukang magpakilala. Sa kabila ng kanyang mahigpit na hitsura, ang hari ay isang masayahin, at tinanggap din niya si Ayn bilang kanyang manugang nang walang pahintulot ni Ayn. Nagpasalamat ang hari kay Ayn sa pagkatalo niya sa Behemoth at sa pagligtas din sa kanyang anak noong isang araw. Yumuko siya sa harap niya, at ang kinakabahan na si Ayn ay humiling sa kanya na pasalamatan si Yuri sa halip dahil, kung wala siya, hindi niya magagawa ang isang bagay ng tama. Ipinahayag ng hari ang kanyang pasasalamat kay Yuri, at pagkatapos ay sinabi kay Ayn na aasahan niya ang mga tagumpay na magagawa niya sa hinaharap. Nagpasya siyang umalis para magtrabaho pagkatapos noon, ngunit bago pumunta, binigyan niya si Ayn ng isang pilak na relo na may royal emblem na magbibigay sa kanya ng walang limitasyong pag-akses sa anumang lugar na gusto niyang puntahan. Kahit na sa tingin ni Ayn ay sobra ito, tinatanggap niya ang relo dahil makakatulong ito sa kanya na makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa pamilya ni Yuri. Samantala, kumakalat na sa lungsod ang kwento tungkol sa pagkatalo ni Ayn sa Behemoth, at lahat ay nagsimulang tumangala sa kanya. Lahat maliban kay Zerd, na tinatrato ng lahat na parang basura. Naiinggit siya kay Ayn dahil mabilis siyang sumikat at lumakas, at sinisisi siya sa kanyang mga kapalpakan. Alam ni Zerd na kaya lang niyang lunukan ang galit niya dahil wala siyang magawa laban sa kanya ngayon. Ngunit pagkatapos ay isang tand na babae ang nagpakita sa harap niya, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang espiritu na nagngangalang Akitna, at sinabi na maaari niyang ibigay sa kanya ang kapangyarihan na kailangan nito upang makaganti. Sa kabilang banda, nasumpungan ni Ayn ang kanyang sarili sa isang bangungot tungkol sa kanyang nakaraan. Nakikita niyang tinatrato siya ni Zerd na parang basura, at kumikilos siya na parang isang talunan na kumukuha ng pang-iinsulto ng nakangiti. Pilit niyang sinisigawan ang nakaraan niyang sarili sa loob ng panaginip, ngunit halatang wala siyang naririnig. Bigla siyang nakakita ng isang grupo ng mga hellhounds na kumakain ng kanyang katawan, at iyon ay nagpang-inag sa kanya sa takot ng mapagtanto niya na maaari siyang humantong sa ganito. Biglang gumapang patungo sa kanya ang kanyang kalahating kinakain na katawan, na nagsasabi sa kanya na nakaligtas lamang siya dahil mayroon siyang plot armor. Sinabi niya na si Ayn ay isang kabuuang talunan na nasawi ng walang magawa kung hindi siya napunta sa World Tree kung nagkataon. Kahit na ipinagmamalaki niya ang pekeng lakas niya ngayon, walang nagbabago sa katotohanang mahina siya at walang silbi sa loob. Si Ayn ay nagsimulang sumigaw nang marinig niya ito, at ang kanyang panaginip ay biglang nagwakas. Si Ursula ay nakaupo sa tabi niya, at tinanong niya kung ayos lang siya. Sa wakas ay bumalik si Ayn sa kanyang katinoan at nagtanong kung nasaan sila. Sinabi niya sa kanya na siya ay bumagsak pagkatapos ng pakikipagpulong sa hari dahil sa pagod at natutulog mula noon. Nagreklamo si Ursula na nag-aalala si Yuri sa kanya, at agad na tinanong siya ni Ayn kung nasaan siya ngayon. Siya ay tumugon na sina Yuri at Peña ay namasyal sa lungsod upang baguhin ang kanilang kalooban, at si Ayn ay nag-aalala. Sinabi sa kanya ni Ursula na walang magiging problema dahil sinusubaybayan niya si Yuri ng real time, at kung may mangyari, maaari lang siyang mag-teleport sa tabi niya. Pagkatapos ay sinimula ni Ayn na sabihin kay Ursula ang tungkol sa masamang panaginip na napanaginipan niya, at naisip niya na ang kanyang panaginip mismo ay nagsasabi ng tama. Naniniwala siya na naging malakas lang siya dahil sa swerte niya na nagdala sa kanya kay Yuri, pero sa kaibuturan niya, siya pa rin ang mahinang talunang lalaki. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Zerd na unawain ang alok ni Akitna, hindi makapaniwala na may paraan para labanan si Ayn. Sinabi sa kanya ni Akitna na naging napakalakas ni Ayn nang hindi man lang nagsumikap dahil sa mata ng espiritu. Naniwala si Zerd sa kanya at sinimulan niyang isumpa si Ayn para sa pagdaraya upang maging malakas, at tumawa si Akitna, na nag-aalok sa kanya ng parehong kapangyarihan. Nasasabik si Zerd sa narinig at sinabing gusto rin niya ang mata ng espiritu. Ipinatawag ni Akitna ang isang sira na bersyon ng masamang mata, ipinasok ito sa noo ni Zerd, at nagsimula siyang sumigaw habang siya ay nagiging demonyo.
Natuwa si Akitna sa resultang ito, at nakakatakot niyang dinilaan ang kanyang mga labi habang sinasabi niya kay Zerd na pumunta at mag-higanti. Si Zerd ay umuungal ng malakas at tumalon ng mataas sa kalangitan, pakiramdam na hindi kapani-paniwalang mabilis at malakas. Tumalon siya sa rooftop nang bigla niyang mamataan si Jolan kasama ang bagong boyfriend. Nagpa siya siyang makaganti dito at agad na tumalon sa harapan niya. Sinubukan ng kanyang kasintahan na protektahan siya mula sa berdeng halimaw, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Zerd at agad na kinagat ang kanyang ulo. Nabigla at nalungkot si Jolan nang makita ito, at nang marinig niya ang boses ni Zerd, nakilala niya ito. Napagtanto niya na narito siya para sa paghihiganti at agad na sinubukang pakalmeyan siya. Siya ay humihingi ng tawad, sinabi na sasabihin niya sa guild na siya ay nagsumite ng paralysis spell kay Ain sa kanyang sariling kalooban. Mukhang hindi kumbinsido si Zerd dito, kaya sinabi ng desperada na si Jolan na gagawin niya ang anumang naisin niya, ngunit kinagat niya rin ang kanyang ulo. Nagsimula siyang gumawa ng kaguluhan sa lungsod, pagsira ng mga gusali at pananakit ng mga inosenteng namamasid. Sa kabutihang palad, nasa malapit sina Yuri at Peña, at ginagamit ni Yuri ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling upang tulungan ang mga nasugatan. Nararamdaman siya ni Akitna, at gumamit siya ng telepathy para sabihin kay Zerd na ihinto ang pakikipaglaro sa mga karaniwang tao at ay target ang mga espiritu sa halip, dahil kung tatapusin niya sila, hindi magagamit ni Ain ang kanilang kapangyarihan. Nagustuhan ni Zerd ang ideya at agad siyang lumapit kay Yuri para atakihin siya. Si Yuri ay sobrang takot na hindi makagalaw, ngunit si Peña ay lumikha ng isang hadlang sa paligid ni Zerd sa huling sandali, na pinoprotektahan ang kanyang kapatid na babae. Hinawakan niya ang kamay ni Yuri at nagsimulang tumakbo palayo, habang sinusubukang basagin ni Zerd ang harang gamit ang kanyang mga suntok. Sinabi sa kanya ni Akitna na ang kanyang mga suntok ay hindi masisira ang hadlang, at sinabi sa kanya na gamitin ang espesyal na kapangyarihan na nakapaloob sa kanyang espiritong mata. Inilalabas ni Zerd ang anti-spirit power mula sa mata, at isang madilim na aura ang pumapalibot sa kanyang braso, na nagpapahintulot sa kanya na basagin ang harang sa isang hit lang. Pagkatapos ay tumalon siya patungo kina Yuri at Peña at naabutan sila ng wala sa oras. Gumamit si Peña ng isa pang hadlang para pigilan siya, ngunit gamit ang kanyang anti-spirit na kapangyarihan, sinira ni Zerd ang hadlang at pinalipad siya. Nabigla at natakot si Peña nang makitang napakadaling nabasag ang kanyang harang at nawalan siya ng pag-asa. Biglang humakbang si Yuri sa harapan niya, sinabihan siyang tumakas. Mabilis siyang hinawakan ni Zerd at sinimulan siyang pisilin, habang sinasabi sa kanya na sisihin si Ain sa kanyang pagkasawi. Tinawag ni Yuri si Ain para tulungan siya habang sinusubukang atakehin siya ni Zerd, ngunit sa susunod na sandali, nag-teleport si Ain doon at inatake si Zerd para iligtas ang kanyang babae. Dumating doon si Ursula makalipas ang ilang segundo, at sinabi ni Ain sa lahat na pumasok sa kanyang mata habang nakikipaglaban siya sa halimaw. Sinusubukan niyang tasahin siya, ngunit hindi nakakakuha ng anumang malinaw na impormasyon tungkol sa kanya, maliban sa katotohanan na siya ay isang chimera na artificial na nabuo. Sinubukan din ni Ursula na tasahin si Zerd, ngunit wala rin siyang makita dahil gumamit si Akitna ng high-level concealment spell sa kanya. Pagkatapos ay sinusugod ni Zerd si Ain, na madaling humarang sa kanya at nagpadala sa kanya na bumagsak sa isang kalapit na bahay. Si Zerd ay lumabas sa bubong at sinimulan siyang atakihin sa kanyang mabilis na pag-atake, at kapag gumamit si Ain ng isang hadlang, madali niya itong nabasag. Hindi maintindihan ni Ain kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Zerd kung ito lang ang mayroon siya. Nakilala ni Ain ang kanyang boses, at sinabi sa kanya ni Zerd na nag-evolve din siya pagkatapos makuha ang kapangyarihan ng mata ng espiritu. Mas nalilito ngayon si Ain, at gamit ang pagkakataong ito, naglunsad si Zerd ng panibagong pag-atake at itinulak siya pabalik. Nakarating sila sa isang rooftop, at sinabi ni Zerd kay Ain na pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo na may kapangyarihan. Tinuro niya ang mga bangkay ni Jolan at ng kanyang nobyo, sinabing nakaganti siya sa mga nang-uuyam sa kanya. Sinabi niya kay Ain na pareho silang dalawa, at dapat gusto rin niyang makaganti sa lahat ng ginawa niya. Sinabi sa kanya ni Ain na hindi sila pareho, at ayaw niyang maghiganti, ngunit pagkatapos ay nagpakita sa likuran niya ang personifikasyon ng kanyang kawalan ng kapanatagan at negatibong emosyon, at hinihiling sa kanya na ihinto ang pagsisinungaling.
Sinabihan niya si Ain na sumuko sa kanyang puot at paghihiganti, at tinakpan ni Ain ang kanyang mga tainga upang pigilan ang kanyang boses na umabot sa kanyang mga tainga. Kasabay nito, patuloy na iniinsulto siya ni Zerd, at si Ain ay itinulak sa isang sulok. Biglang lumabas si Yuri at sinabihan si Zerd na tumahimik na lang dahil walang katulad si Ain. Sinabi niya na si Ain ay malakas at mabait, at hinding-hindi siya magpapakababa upang mangarap ng paghihiganti. Lumabas din si Ursula at sinabihan si Ain na maniwala sa kanyang sarili dahil lumakas na siya, hindi lang physically, kundi mentally din. Sinabi niya sa kanya na maaaring nakakuha siya ng ilang mga kakayahan at kapangyarihan dahil kay Yuri, ngunit palagi siyang may lakas ng loob at kabaitan na sumulong sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sinabi rin sa kanya ni Yuri na nagtitiwala siya sa kanya, at dahil sa kanyang mga salita, nagpa siya si Ain na harapin ang kanyang kawalan ng kapanatagan. Ipinahayag niya na tutuparin niya ang mga inaasahan ni Yuri anuman ang mangyari at naging isang Super Saiyan, naglalabas ng malaking halaga ng gintong mana na sumusunog sa kanyang kawalan ng kapanatagan at negatibong emosyon. Maging si Zerd ay nagulat sa lakas ng mana na ito, at sinabi ni Ursula kay Ain na sa wakas ay tumigil na siya sa pagdududa sa kanyang sarili, at ngayon ay magagamit na niya ang buong kapangyarihan ng espiritu. Sinabi ni Zerd na hindi ito makakapigil sa kanya na tapusin si Ain at agad na sumugod patungo sa kanya. Si Ain ay nananatiling ganap na tahimik hanggang sa huling sandali, at pagkatapos ay hinampas si Zerd ng isang counterpunch na nagpapadala sa kanyang kalunos-lunos na sarili na bumagsak sa kalsada. Hindi ito matanggap ni Zerd, ngunit si Ain ay naglalakad na papunta sa kanya na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Nagmamadali si Zerd na atakihin siya dahil sa pagkadismaya, at tinawag ni Ain ang isang hadlang na pumipigil sa kanyang madilim na kapangyarihan. Sinabi ni Ursula kay Zerd na nakatanggap lamang siya ng kaunting kapangyarihan mula sa espiritong nasa likod niya, at hindi niya kayang talunin si Ain sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Si Zerd ay sumigaw kay Akit na upang bigyan siya ng higit na kapangyarihan, at malugod niyang ginawa iyon, na nagpapamutate pa sa kanya. Sinabi ni Zerd kay Ain na siya na ang pinakamalakas ngayon at sumugod sa kanya, ngunit tinawag ni Ain ang kanyang espada at tinamaan ng malakas na slash ang kawawang talunan, na sinira ang kanyang katawan at ang masamang mata ng espiritu. Gayunpaman, nakaligtas si Zerd sa pag-atake kahit papaano, at hindi nagtagal ay dumating ang mga gwardya at inaresto siya. Pinapanood siya ni Ain na dinadala at iniisip na may gumamit ng kanyang kahinaan at desperasyon laban sa kanya. Nagsisimula siyang magtaka kung sino ang nasa likod nito at kung bakit nila ito ginagawa, ngunit walang mga pahiwatig upang maghanap ng sagot. Kalaunan ng gabing iyon, kinokolekta ni Akit na ang sirang bahagi ng nasirang mata ng espiritu, na talagang isang recording device para mang-alap ng data tungkol sa kapangyarihan at kakayahan ni Ain. Humanga siya sa mga kakayahan nito, at nadismaya rin na sinadya niyang pigilan ang kanyang kapangyarihan para hindi tapusin si Zerd. Gayunpaman, tinatakan niya ang mga alaala ni Zerd upang hindi ito magbunyag ng anuman tungkol sa kanya sa mga pulis. Pagkatapos ay bumalik si Akit na sa kanyang base, nangako sa Demon Lord na bubuhayin niya ito sa anumang paraan. Kinabukasan, habang umiinom ng tsaa si Ain, bigla siyang nilapitan ni Yuri na may kahilingan. Hindi siya mapakali sa excitement habang hinihiling niya kay Ain na ikis siya. Nagsisimulang pagpawisan ang bida na ito dahil ni minsan ay hindi pa niya nakis ang isang babae kahit sa kanyang panaginip. Hiniling niya kay Yuri na ihinto ang panunukso sa kanya, ngunit iginiit niya na seryoso siya dahil ito ang ritual para sa kontrata sa pagitan ng isang espiritu at ng kanyang tagapag-alaga. Sa sandaling iyon, si Ursula ay sumulpat sa likod ng sopa, at kahit na siya ay talagang hindi masaya tungkol dito, kinumpirma niya na si Yuri ay nagsasabi ng totoo. Ipinaliwanag niya na hanggang ngayon, si Ain ay isang tagapag-alaga sa pagsasanay, at ang kanyang koneksyon kay Yuri ay hindi matatag, na naging sanhi ng kanyang mana na maging masyadong malakas or masyadong mahina at nagbigay iyon ng matinding stress kay Yuri. Sinabi sa kanya ni Ursula na ngayon na siya ay nagising, dapat siyang bumuo ng isang kontrata sa kanya upang patatagin ang kanilang koneksyon, at naiintindihan ito ni Ain. Sa palagay niya ay sapat na ang pagkiss sa kanya sa likod ng kanyang kamay para sa kontrata, ngunit pagkatapos ay pumunta rin doon sina Peña at Kurohime at sinabihan si Ain na gumawa ng malamatinding sesyon gamit ang kanyang dila.
Sinabi niya sa kanila na hindi niya kaya at magti-training pa siya sa isang kilalang astronaut doctor driver na bokal na lalaki, at pagkatapos ay pinagalitan sila ni Ursula, na sinabihan silang bigyan ng privacy sina Ayn at Yuri. Lahat ay lumabas ng silid pagkatapos iyon, at napapikit si Yuri habang naghahanda para sa kiss. Nabigla si Ayn dahil talagang ikikis siya nito, at tuwang-tuwa itong naglakad patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, natapilok siya sa sahig, at sa halip na pumunta para sa mga labi, hindi sinasadyang kinas niya si Yuri sa noo. Iyon ay sapat na upang mabuo ang kontrata, at si Ayn ay nag-level up habang si Yuri ay nagsimulang matuno sa dalisay na kagalakan. Sa kabilang banda, pumunta si Akitna sa kaharian ng demonyo at binisita ang isang mataas na ranggo na demonyong uwak na nagngangalang Falco. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mga utos para sa kanya ng direkta mula sa Demon Lord, na gustong tapusin niya si Ayn. Si Falco ay hindi interesado sa personal na paghawak ng isang tao, at kahit na sinabi sa kanya ni Akitna na natalo niya ang Behemoth, hindi siya kumbinsido. Kaya, ginagamit ni Akitna ang kanyang mga anteng-anteng para akitin siya, at tulad ng isang beta, ipinangako sa kanya ni Falco na mabilis niyang tatapusin si Ayn. Agad siyang lumikha ng portal sa mundo ng mga tao at mabilis na lumipad patungo sa bahay ni Ayn. Tiwala siya na ang kanyang sobrang bilis ay magbibigay sa kanya ng madaling tagumpay, ngunit tila, naramdaman ni Ayn na papalapit siya, at lumabas siya ng kanyang silid upang makipag-usap sa kanya. Huminto si Falco sa kanyang harapan at pagkatapos ay nagsimulang magpakilala ng may pagmamalaki, ngunit hiniling ni Ayn na tumahimik siya dahil natutulog na ang iba. Naiinis si Falco dito, at umaban siya ng buong bilis, ngunit para kay Ayn, mabagal siyang kumilos. Sinampal lang siya ni Ayn, at pagkatapos ay inabot siya sa tabi niya sa loob ng 1 segundo. Tinamaan niya si Falco ng mga vacuum bullet para tapusin siya, at pagkatapos ay sinisipsip ang kanyang wind control at super speed na kakayahan habang nagtataka siya kung bakit siya tina-target ng demonyo. Nagpakita sa harapan niya si Yuri at ang iba pa dahil sa tunog ng away na gumising sa kanila. Kinabukasan, pumunta si Ayn sa Forbidden Library sa Royal Palace para matuto patungkol sa mga nakatagong piitan. Nandyan si Prinsesa Claudia para tanggapin at gabayan siya, at salamat sa Royal Watch na ibinigay sa kanya ng hari, walang problema si Ayn na makarating sa library. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Claudia na ang mga may pahintulot lamang ng hari at ng librarian ang maaaring makapasok sa Forbidden Library. Hiniling niya kay Ayn na subukang pumasok sa pintuan, at nagagawa niya ito nang walang anumang issue. Ngunit nang subukan ni Yuri na sundan siya, natama niya ang isang hindi nakikitang pader. Nag-teleport si Ursula sa tabi niya at nalaman niyang sapat ang lakas ng pader para hindi rin siya makapasok, at nag-ambala rin ang koneksyon ni Ayn at Yuri. Nag-aalala ngayon si Ayn, ngunit nagpasya siyang magpatuloy at hanapin ang kailangan niya ng mabilis. Pagdating niya sa pangunahing gusali, nakita niyang napakaraming libro doon, at wala siyang ideya kung paano mahahanap ang kailangan niya. Biglang, nakita niya ang isang babae na bumabagsak sa lupa, at mabilis siyang kumilos upang iligtas siya. Talagang naguguluhan ang dalaga habang nagpasalamat sa kanya, at tinanong siya ni Ayn kung paano siya nahulog. Sinabi niya na nagbabasa siya ng isang libro sa tuktok ng silid-aklatan, at abala siya dito na hindi niya napansin na nahuhulog na siya. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika upang ibalik ang kanyang libro sa lugar nito, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Alice, ang librarian. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang lokasyon ng bawat aklat sa lugar na ito, at tinanong ni Ayn kung matutulungan din niya siya. Sinabi niya na gusto niya ng isang libro sa mga nakatagong piitan para makasama niyang muli ang isang espesyal na tao sa kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Biglang nalungkot si Alice nang marinig ito, at pagkatapos niyang ibigay ang libro kay Ayn, tinanong niya ito kung kumusta si Yuri. Nagulat siya na alam niya ang tungkol kay Yuri, at sinabi ni Alice sa kanya na isa rin siya sa mga espiritu ng World Tree at nakikita niya ang espiritu ni Yuri sa mata ni Ayn. Nagulat si Ayn nang marinig iyon, at sa sandaling iyon ay dumating doon ang guardian ni Alice, si AKA, at sinimulan siyang pag-alitan ito dahil sa hindi pagpaalam sa kanya na mayroon silang bisita. Sina Ayn at AKA ay agad na nagkamayan, at pagkatapos ay sinabi niya kay Alice na ang kanyang mga kapatid na babae ay naghihintay sa kanya sa labas. Mabilis na sinabi sa kanya ni AKA na imposibleng makapasok sila sa loob at makilala si Alice.
Ipinaliwanag niya na ang library na ito ay wala sa loob ng Royal Palace, ngunit ito ay isang nakatagong piitan na maaaring ma-access sa pamamagitan ng isang portal, na siyang gate ng Forbidden Library. Sinabi niya na ang portal ay may ilang malubhang paghihigpit dito, kaya pinapayagan lamang nito ang mga tao na naaprubahan ng hari at si Alice na makapasok. Mayroong sinaunang kontrata sa pagitan ng World Tree Spirit at sa library na ito na nakikinabang sa kanilang dalawa, at kung si Yuri or Peña ay pumasok dito ng puwersahan, masisira ang kontrata. Sinabi ni AKA kay Ayn na ang tanging paraan para makuha niya ang kanyang mga babae dito, at makilala sila ni Alice ay ang mahanap ang lokasyon ng nakatagong piitan at i-clear ito ng maayos. Iminumungkahi ni Ayn na maaari niyang ilabas si Alice sa halip, ngunit sinasabi ni AKA na hindi rin ito mangyayari. Sinabi niya na si Alice ay isang mahina na hindi kayang lumaban, at wala rin siyang balak na umalis sa lugar na ito. Nalungkot si Alice nang marinig ito, at nilapitan siya ni Ayn, alam niyang natatakot siyang lumabas sa hindi kilalang mundo. Sinabi niya rito na ganoon din siya dati, ngunit sa suporta ni Yuri at ng iba pa, naging matatag siya at may mas kumpiyansa. Ipinangako niya kay Alice na kung gusto niyang makita ang mundo, paprotektahan niya siya mula sa lahat at susuportahan siya sa anumang paraan na posible. Nataranta si Alice nang marinig iyon, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ayn na makikita niya itong muli bukas pagkatapos niyang makahanap ng pasukan sa piitan. Kinabukasan, habang sinusuklayan ni AKA si Alice, tinanong niya ito kung gusto niyang lumabas. Alam niyang natatakot si Alice, ngunit napakadaling basahin ang kanyang mukha para sabihin na gusto niya siya. Sinabi sa kanya ni Alice na nahulog siya kay Ayn sa unang tingin, at lahat ng nangyari ay eksaktong katulad ng mga librong nabasa niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya kumpiyansa kung dapat siyang lumabas, at hinihikayat siya ni AKA na kumuha ng lukso ng pananampalataya. Hiniling niya sa kanya na pagkatiwalaan si Ayn at sumama sa kanya dahil kahit na hindi maganda ang mga bagay, palagi siyang makakauwi. Sa sandaling iyon, pumasok si Ayn sa library sa pamamagitan ng Royal Palace dahil hindi niya mahanap ang pasukan sa nakatagong piitan sa libro. Tinapik-tapik ni AKA si Alice sa likod habang sinasabi niyang magtiwala siya kay Ayn, at hiniling sa kanya ng mahiyaing babae na dalhin siya sa labas ng mundo. Kaagad siyang binuhat ni Ayn sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay tumalon sa abot ng kanyang makakaya, lumabas ng library at lumabas sa nakatagong piitan sa ibabaw nito. Sinusundan din siya ni AKA doon, at binigay niya ang spirit core ni Alice kay Ayn para makasama siya nito, at gumawa ng clone para samahan siya dahil hindi siya makapag-teleport tulad ni Ursula. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Ayn at ng mga babae na tuklasin ang nakatagong piitan, at kailangan niyang buhatin si Alice sa kanyang likod sa kalahati ng daan dahil sa kanyang mahinang tibay. Nilabanan niya ang mga halimaw sa piitan kahit na walang backup ni Ursula, at kahit na nahihirapan siyang makipaglaban sa boss samurai, natalo niya rin siya. Pagkatapos, nakarating na sila sa exit, at medyo masama ang pakiramdam ni Alice dahil sa tingin niya ay hindi siya babuhitin ni Ayn kapag nasa labas na sila. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang hilingin sa kanya na buhatin siya, at nang makitang masaya si Alice, nagsimulang kiligin si AKA sa kanilang namumuong pag-iibigan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bahay ni Ayn, at tumakbo si Yuri para yakapin si Alice, ngunit itinulak lang siya nito palayo dahil ayaw niyang hinahawakan siya ng mga tao. Sa kabilang banda, naninigas si Ursula sa harap ni AKA dahil siya ang kanyang senior sa guardian hierarchy. Pagkatapos noon, niyakap ni Yuri si Ayn dahil sa paghatid sa kanyang nakatatandang kapatid na babae sa labas, at nagpapaselos iyon kay Alice. Napansin ito ni Peña, at para tuksuhin si Alice na kumilos, niyakap din niya ng mahigpit si Ayn. Sinabi niya na ang kanyang kanang braso ay libre pa rin, at bago ito makuha ni Yuri, si Alice ay tumalon at kumapit dito. Sinimulan siyang tuksoy ni Peña tungkol dito, at napagtanto ni Ayn na magiging mahirap ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kasamang World Tree Spirits at kanilang mga guardian.